naman. Huwag na meron na kami na case ko. Kakampi mo kami, mga. Ito pa isa kakampi namin. Akala ko ma'am, nasa US kayo. Ma'am Lisa, one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Secretary, you will have to forgive me if I sound kalus kasi 30 taon na po akong broadcaster. Yung naririnig ko po na mga problema ng sinauna po, yung pa rin ang naririnig ko ngayon. Ano? Parang nung mga nakaraang bagyo, yung mga Karina, yung mga nakaraang bagyo, narinig ko na rin po yun na kailangan na po ng bago na drainage system. Saan po ang pag-usad natin, Secretary? Oh, yan na naman. Nakasimangot ka na naman. Every time na lang na maispatan ka ng camera, lagi ka na lang nakasimangot, First Lady Lisa. Sa bagay, doon pa lang sa tanong nung taga-Tribune, talagang mapapasimangot ka eh. Tanong ho niya, akala ko ba na sa Amerika kayo? Yung si Lisa, marinig niya lang yung mga katagang Amerika, kinikilabutan na yun. Lalo na ho mga kababayan. Base dito sa pinaka-latest na ilinabas na post ng Billionaire News Channel. Ito ho'y kahindik-hindik, ika nga. Matindi ho itong mga kababayan. Malupit ho itong article na ilinabas na to ng Billionaire News Channel. No? Ito ho, LA Police, initial report, Tantoko, took Coca-Cola, Mary Jane before hit. Nako, yari tayo dyan. O, yan ang multo na habang buhay, hahabulin ho kayo. Hindi sinasabi ko sa inyo hindi bababa itong issue na to, mamaya't-mayain kayo nito. Tayo ba naglabas ng report na yan? Ayan ho mga kababayan, nasa gilid dito sa may screenshot nitong si Chito Puente. Billionario.com. Billionario.com ho yan mga kababayan. Hindi ho hindi ho yan gawa-gawa. Mamaya ho babasahin ho natin yung ilang bahagi ng post na yan ng Bilyonaryo. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin itong naging interview nitong si Bunoan, ang tagapangasiwa ng DPWH, kung di tayo nagkakamali, no? Interview niya dito kay Ma'am Ali Soto. Naku, hanapan ho ito ng mga nawawalang flood control. Ngayon, kung isa ho kayo sa mga nabahaan, isa ho kayo sa mga apektadong lugar dito sa napakatinding pagbaha na to, baka matalakay ho yung flood control sa inyong lugar dito sa pag-uusapan na to ni Ma'am Ali Soto dyan sa ASPN sa Net25. Pero mamaya na ho yan mga kababayan. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa video na kung saan namataan itong si Lisa na namimigay ng relief goods. Hindi ho tayo sigurado kung ngayong araw ito o matagal na tong video na to, pero pakinggan lang ho natin yung tanong sa kanya ng mga reporter dito sa pamimigay niya na to ng relief goods kasama itong si Mel Robles, PCSO General Manager. Mamaya ho mga kababayan, makikita nyo, hahablutin niya itong si Mel Robles na para bang nang hablot lang ho siya ng batay. Siyempre, hindi naman ho makakapalag yan si Mel Robles yan kay Lisa Kokak, di ba? Mabatukan pa siya yan. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Oh, yan. Hello mga Tribune! Tawa pa lang nung Tribune, alam mo na Alam mo na nakargado Alam mo na talagang pinuhin niya tong si Kokak Hello ma'am, Tribune. Anak na to. Pambira talaga tong mga taga-Tribune na to. Game! Nasunugan kami! Nasunugan kami! Hindi, huwag naman. Huwag na meron na kami na case ko. Kakampi mo kami, mga. Kakampi mo kami, ma'am. Ito pa isa kakampi namin. Akala ko ma'am, nasa US kayo. Akala ko nasa US kayo. Nakita nyo ho kung paano niya hinablot itong si Melquiades Robles? Itong si Mel Robles? Di ba? Parang hindi PCSO General Manager. Sa bagay, ano lang niya naman niya, utusan niya lang naman yan. Tapos na ho ang tatlong picture na kung saan makikita siya na may papakita niya na namimigay siya ng relief. One question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Video para online lang. Utos ng Pangulo, tumulong. Ano lang po? Maldita ka, walang iya ka. May pagkamaldita ka talaga.
Tinatanong ka, di ka man lamang sumagot. Yan ang literal na istariray. Kung Siyendante, ito kasi Siyendante may natutunan akong salita sa kanya. Salita ng mga Becky, ha? Sabi kasi niya kahapon doon sa ganang mamamayan. Ito daw si Dilima, may pagka-istariray. O kung definition pala ng istariray, ito pinaka-istariray ang mga ano ngayon, mga nasa pamahalaan, na mga nakadikit kay Marcos Jr. Si Lisa Araneta Marcos ang pinaka-istariray sa lahat ng istariray. Kinakausap lang naman ho kayo Tinatanong kayo ng reporter na taga-Tribune, bakit daw ho kayo nandyan? Anong ginagawa nyo dyan? Ng Petrang Garapata, tuloy! Hello mga Tribune! Dito po kami nasunugan kami! Nasunugan kami! Hindi, huwag naman. Huwag na meron na kami na case ko. Kakampi mo kami mga. Ito pa isa kakampi namin. Akala ko naman nasa US kayo. Nakita nyo kung paano niya hilahin itong si Mer Robles. Ikaw mamigay dito, walang yaka dito ka. Di ba't ako pinapaabot-abot mo niyan? Alam mo naman ako yung pinaka-stariray dito. Wala sa US kayo. Definition ng stariray, yung artista ba? Pa-artista. Pabida-bida, yung gano'n. Star nga, stariray, Sino may kasalanan yan? Si Senator Dante Marcoleta. Napasearch tayo kagad. Ano ba ibig sabihin ng stariray? Di natin alam. Buti pa siya alam niya. Kausen napaghahalata kita. Ginagamit mo mga salita, malulupit. Stariray. Ma'am Lisa, one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Kung di ka pa naman sa kalahating, di ba? Tatanungin mo, si Lisa, anong ginagawa niya dyan? Talagang magagalit yan. Eto, lipat ho tayo doon sa report ng Billionaire News Channel. Ayan mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ha? Hindi ho galing sa atin yan, galing hong bilyonaryo yan. Ang post na yan, ngayon, in-screenshot nitong si Joey DeViv every other day. Yan. Galing ho sa kanya, hindi galing sa atin. Kumbaga, galing bilyonaryo, pinost niya, nakita natin, iko-content natin. Ganun lang naman ho yan mga kababayan. Ito na nga. Ito mga kababayan. Ito, base dito sa pinaka-latest na report na ilinabas ng base sa pinaka-latest na post na ilinabas ng Bilyonaryo News Channel. Rustan Sir Paulo Tantoco took Coca-Cola and Mary Jane before his death, according to the preliminary police report by the Los Angeles Police. Based on the official report obtained by Billionario.com, Paulo and his wife, Deputy Social Secretary Dina Arroyo, had been in the U.S. since early March to visit family. They checked into Beverly Hills Hilton Hotel on March 3, where according to Dina, the couple had been. Parang naman ito according pa sa kanya. Bilyonaryo, ayusin nyo nga to, parang may mali dito. Silang dalawa talaga? Di ko alam baka hindi ko lang maintindihan. Ayan mga kababayan ang post ng video. Nako. Yan na nga ba sinasabi natin. Ito naman mga kababayan, lipat ho tayo dito sa post nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Kaugnay sa mga pambihira, di ba? Ibang klase ho talaga sila dyan sa Malacanang. Ha? Ibang klase ho sila dyan sa Malacanang. Pagka pala, sila, ang trip ho talaga nila dyan, yung mga mamahalin. Hindi ho sila basta-basta. Ibang klase ho sila mga kababayan. Ito ang base ho dito kay Alaskan King Crab Manila. Matindi, Alaskan King Crab. Talagang pang-alta ika nga. Hindi biro yung yung tipong pang-alta. Meron nung picture dito ang Malacanang, yung Office of the President Malacanang. Anak ng toko, yari tayo dyan. Office of the President, nag-order sila sa inyo. Ito,
Delivered at Malacanang Palace, presidential level seafoods experience. Fresh premium Alaskan king crab with complete platter. Truly fit the royalty? Hindi royalty yan, president. Hindi hari yan, Brad. Lang niya talaga itong mga taga Alaskan king crab Manila na to. Oo. Huwag kayong umorder dyan. Bahala kayo. May mas masarap hipon dyan. Ako nagsasabi sa inyo. Yung mga malalaking crab na yan, mas masarap pa ho yung mga maliliit na alimasan. Yung mararaming taba, yung kulay orange. Yun, masarap yun. Pero yan, bili na lang ho kayo nung pick crab stick, pwede na yun. Pero yan, anak ng toka, gagastusin mo magkano yan? 25 mil, 15 mil. Huwag na lang. Bili ka ng hipon, magsinangag ka, yun na yun. Ito. Deliver with pride to the office of the president. Si Marcos Jr. sigurong bumaklas dito sa king crab na to. Thank you for trusting Alaskan king crab Manila. Now accepting orders for VIPs, reseller, seafood lovers nationwide. Wag na ho kayong umorder. Ibang klase o mga kababayan, habang sandamuka lang nagugutom sa sambayan ng Pilipino, ang pagkain, di ba panahon ni Tatay Digong, ano sinasabi ng mga nakasalamuhan, nakadaupang palad, nakasalo sa lamesa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yang si Digong, pag nagpakain yan, para kayong nasa karinderya pag nasa Malacanang kayo. Walang buffet dyan. Merong sabaw, merong gulay, at merong isang ulam. Ganon daw sila. Di ba? Pero ito, ibang klase, siyempre, di ba? Diniliver ng Alaskan king crab Manila kaya sa office of the president. Ibang matitindi nilalantakan nila dyan. Haba sigurong, di ba, kakain sila ng Alaskan king crab. Tapos, susundutan nila ng pulburon. Magdi-dessert sila ng pulburon. Habang sambayan ng Pilipino ay nagugutom, ngayong mga panahon na to, lubog sa baha ang maraming bahagi ng Maynila, NCR, ang Malacanang ho, pagka natripan nilang bumanat ng Alaskan king crab, ganun-ganun na lang. Kanino kaya perang pinambili na dito, no? Nakaka-curious lang. Ganito ho ba nila waldasin ang pera ng sambayan ng Pilipino? Pero dito sa balikan ko lang to, ayusin nyo to. Ayusin nyo tong post nyo na to, bilyonaryo. Kayo dyan sa bilyonaryo, ayusin nyo to. Di ko nabasa ang buo to, ngayon ko lang binasa. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo sa ating paksa dito sa video na to. Yarin lamang napag-usapan na po yung mga flood controls. Eto na nga mga kababayan. Ilagay ko dito si Pawi. Yan. Diyan, ilagay lang natin dyan si Pawi. Habang pinapanood natin ang interview nitong si Ma'am Ali Soto dito kay Manuel Bunoan. At yung mga kababayan natin na aapektuhan ng baha ngayong mga panahon na to, ilatag nyo na ho yung mga katanungan dyan sa comment section. Kaugnay sa 5,500 flood control na ibinida nitong si Marcos Jr. nung kanyang huling sona. Ngayon magsosona na siya, sabi siguro ng tadhana sa kanya. Walang niya ka, magsisinungaling ka na naman sa flood control, ha? Magsisinungaling ka na naman, ha? Sasampalin kita ng katotohanan. Walang flood control. 1 billion per day. 1 billion per day. Pilipinas, makinig kayo. 1 billion per day flood control ang ginagastos galing sa pera ng sambayan ng Pilipino. 1 billion per day. Magkano ang ilinagay ho nila dyan sa flood control na yan? Ito. Dito sa 2025 allocation, budget allocation 2025 flood control project, 303 billion pesos. Ganyan ho katindi, ganyan ho kalalaki ang pondong ilinagak nila o ilinagay nilang pondo dyan sa mga flood control na yan. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, ni kakarampot na epekto ng flood control hindi namin maramdaman. Alam ko na sasagot ni Marcos Jr. Alam ko na. Hindi ko na kailangan marinig yung kanyang mga interview. Dalawang bagay lang yan. Climate change o di naman ho kaya na-overwhelm. O wag na tayo magpagawa ng flood control kung ma-overwhelm din pala. Anak ng tokwa. Yan nga ang trabaho ng flood control. Di ba?
talagang ipump nila yung tubig o pigilan nila yung tubig o marami ho yan eh. Hindi naman porket flood control, mga dike o kung ano-ano, magde-dredging, huhukay, di ba? Lilinisin yung mga ilog. Marami hong yan, maraming, pagka sinabing flood control, di lang pagtatayo ng mga infrastruktura yan. Maraming pagkokontrol ng flood. Paglilinis sa mga kanal, yung siguro galing ba sa flood control yon? Yung mga sa tupad, yung pinapalinis nila yung mga stay-stero, galing bang flood control yon? O iba pa yun? Sanga-sanga na. Ito na ako mga kababayan. Ang butihing kalihim po ng Department of Public Works and Highways, welcoming back to ASPN, ating Secretary Manuel Bonoan. Secretary Bonoan, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Sec Bonoan. Welcome back. Welcome Good back, morning welcome po. back. Good morning sa ating lahat. Good morning, Ali. Good morning, Pat. Good morning to our listeners po. Secretary, with your kind permission, bago po natin natalakayin po yung issue po ng pagbaha, malawakang pagbaha po dito sa Metro Manila, yung mga lugar po na hindi dating binabaha. Tatanungin ko lamang po kayo, itong balita po sa ating mga front pages na isusulong daw po ni dating Senate President at ngayon ay Senator Vicente Soto III, investigasyon tungkol doon sa mga budget insertions nung itong 2025 budget. At nababanggit po ang inyong kagawaran, kasi nga 1.1 trillion ang inilaan sa DPWH para sa mga proyektong infrastruktura na hiniling po ni Senate President Chis Escudero at ilang pang mga senador, at binabanggit nga po yung mga malalaking alokasyon ng Sorsogon, which is the province of Senate President Chis Escudero. Bulacan, na alam po naman natin na talagang binabaha. Grabe po ang Bulacan, Mindoro, Batangas, Davao, Occidental Mindoro, Quezon, Cavite, Valenzuela City at Cebu. Ito po, Secretary, kahandaan po ng inyong kagawaran para maipaliwanag po itong alokasyon na ito na binigay po sa inyong kagawaran at yung at ang pag-alat po sa mga various infrastructure projects po. Secretary. Yes po. I think, there has been new items that were included in the budget of the department for 2025, but these were all, I respect actually the power of the purse of Congress actually na the outcome of yung pong final deliberation on the budget proposal of the department. So yun po ang pa natin, but we of course what we accepted are actually the projects per se that we are now trying to implement po. Ngayon, many of them are actually, as you said, mga flood control projects, other infrastructure din po, marami din po lahat. So, there are many projects that, new item projects that we are going to implement this year po, that were included in the budget of the department. Yung sinasabi naman po ni Senator Ping Lacson na mayroong mga maliliit na bayan, maliliit ang populasyon, pero nakatanggap po ng labis na malaking alokasyon para sa flood control. Nakokornian lang tayo dito sa atake nitong si Soto. Kaugnay dito sa mga flood. Wala tayong problema doon kung gusto nilang imbestigahan. Pero ang atin lang dito mga kababayan, halatang kargado eh. Kasi kung hindi sana siya yung tipong tumakbo, kundi siya nag-i-interest sa pagiging Senate President. Kumbaga dito ang nangyayari, kung di nila makuha sa santong dasalan, idadaan nila ito sa santong paspasan. Kumbaga magkakaroon ng pahiyaan. Papakita nila yung panunungkulan nitong si Chis Escudero diyan sa Senado. Hindi ganun kahusay. Kaya siguro pagka ganito iniisip nitong mga unggoy na to nagnanasa maging Senate President, maliligawan nila yung kanilang mga kasama diyan sa Senado para palitan yang si Chis. Malabong mangyari yan. Tingnan nyo na lang mga kababayan, hindi mangyayari yan. Ika nga nila, dandil na yan. O para dyan sa mga pangbubulgar na yan na kesyo ganito, kesyo ganyan, meron palang ganito, meron ganyan. Wala problema, imbestigahan nyo, pero hindi ka pa rin magiging Senate President. Tapos. May paliwanag naman po ang kagawaran dito. Well, sabi ko nga po, it's not our own making actually po. These were all after we have submitted our proposed National Expenditure Program budget to Congress. And at the end of the day, nung pagkatapos po ng deliberation of Congress on both houses, then this is the
admittedly, there were actually several new items that were included po that resulted siguro yun mga what has been observed na kung saan-saan na ilagay. But this we are now going to implement as the agency responsible for implementing it. Kasi nandito po sa budget ng department po. Oo. Yung linawin ko lang, Pat P, yung sinasabi yung new items kasi marahil yun po yung binabanggit po na sa Bicameral Conference Committee na lamang po na tinatawag Yes po po. nilang budget insertion. So, nonetheless, yung mga siningit po na yon nitong Bicameral Conference po, ay ipatutupad naman ang inyong kagawaran. Yun po, that's what you're That's saying. correct po. Yeah po. Opo. Papatupad namin as it has been indicated in the budget of the department. The final budget of the department po. Okay. Ako, Secretary, was going to ask, no, kasi nga, seeing all these videos, no, of the trash talaga, tapos yung mga baha-baha. I was just wondering po, yung paggagawa po ng isang master drainage plan, well, does it also fall under your purview? Because apparently, no, kanya-kanya yung LGU, only Manila and Quezon City so far daw has a master drainage plan. But there are, I think, 17 cities here in Metro Manila. If we're going to concentrate lang po dito sa Metro Manila. What are the chances po of having a master drainage plan so that at least, you know, it's in sync with everybody? Hindi pag tawid mo ng Quezon City, babaha ka na pagdating mo kunyari sa Pasig or whatever. Yun po, ano po yung plano po? Wishful thinking lang ho ba ito po? 50 No, years. I think it's just about time really. Actually, there has to be a real to goodness master plan for yung drainage, especially in drainage master plan for Metro Manila. Kasi ever since po, I don't think there has been any major improvement on the drainage system for Metro Manila, which is actually more than 50 years old na po yata. When it was still under the Department of Public Works and Highways, there has been a selected master plan that's undertaken, and ang result po noon that the drainage system of Metro Manila is no longer adequate with the runoff waters that are running through actually through them kasi silted na po yung mga drainage system. So I think if I remember right, sabi nga doon sa ginawa namin noon, 70% of the drainage system in Metro Manila are silted. Yeah, so what happens now po? What are Sige po. Yes, there is an ongoing program po under the World Bank assisted assistance, including po there are, I think, 3 or 4 components there. One is actually the one that is being undertaken by the department, which is actually the upgrading of the discharge capacities of the pumping stations. Kasi medyo luma na rin yung mga pumping stations, so we have to increase the discharge capacities. Yun po yung, I think we are undertaking the rehabilitation of 32 pumping stations now. And many of them have been completed, and all of them will be completed by 2026. But all of this will have to be turned over to Metro Manila Development Authority for their operation po. Now, I think there are other components under this program. The other one is actually to address yung waste disposal, solid waste disposal. I think it's a very important component that it has to be addressed. The other one is actually yung land use plan, because marami pa rin yung mga tao doon sa mga baybayin ng mga esteros and so forth and so on. And of course, yung drainage master plan. Drainage master plan that will convey the flood waters to the pumping stations po. Kailangan po ba, Secretary, silipin ulit yung, I don't know how you call it, you know, yung hierarchy, yung structure, yung organization ng mga I'm thinking, why is MMDA? Hindi ko alam kung kaya ng MMDA tugunan ng flood control ng Metro Manila, honestly speaking. Kaya naman po nila. I think, in fairness, I think kaya naman po nila because it's under their charter that they are the one responsible for it. And I'm sure that they have the capability and experience po. Kasi when it was taken over from the department, yung tauhan din namin sa department were all transferred to the MMDA. I'm sure na
they're doing their best also. But I think, sabi nga natin, it has to be addressed on a comprehensive and integrated manner po kasi. Kasi nga, Engineering is just one of the solutions, but I think marami pa yung components that have to be addressed. kasi In nga, Metro Manila po. Kasi nga, kamukha nitong pagbabaha sa Commonwealth. Yung pagbabaha po dito sa Commonwealth, ang Fairview, parang lampas tao yung bandang Fairview, Novaliches. And then may sinasabi po yung kasi sinisisi yung construction ng MRT7 na dun yata sa footing nagkaroon ng wall na nagiging sanhi din ng pagbaha dito sa... Kaya let's take Commonwealth po, Secretary. Bakit po ganito na lang ang pagbaha sa area na ito? So Commonwealth, yes. Kaya nga, we were surprised actually for the longest time. I think this is, hindi naman binabaha ang Commonwealth noon actually now. Yes po. Pero naman nagkaroon yata ng ganitong sitwasyon ngayon and we are trying to, liaise kung ano yung mga problema. Sabi nga nila, nabarahan daw yung pag-construct ng MRT7. I think, yung main drainage din siguro, I have instructed our people from the National Capital Region to look also in the yung drainage alongside Commonwealth Avenue kasi that's our responsibility po, yung drainage main. Baka ka po nabarahan din, but they have assured me na nadidiklag daw naman yung yung water line ay yung drainage lines namin sa along Commonwealth Avenue. So we'll just have to coordinate with all concerned. Actually, siguro, whatever we can help para makita natin kung anong problema. In fact, the good mayor has wanted to see us in the department para mapag-usapan po namin kung ano yung problema ngayon sa Commonwealth. Kasi aside, Secretary, from the waste disposal nga and the drainage system that's causing the floods, also the roads, no? The condition of our roads na ngayon po na rainy season po, talagang daming potholes. So people, aside from binabaha, they have to slow down kasi nga may malaking butas na po doon. Paano po yan? Tapos yung rehabilitation po ng EDSA na-suspend, di ba? I don't know kung kailan na po ayusin ang EDSA. So, Sec, ano po yun? Paano po yun? Yung mga kalsada, yung drainage system, waste disposal. I'm sure masakit na ulo po ninyo. Yeah, right after the magkopa ng baha, I think we'll just have to resurface actually yung mga damaged portions na naman. And see if you can do some more permanent rehabilitation works actually para hindi ho yung ganyan every time na baha meron nasisira. So yun ho yung plano namin. We are just trying to jibe it pagkatapos yung MRT7 that kasi marami pa yung ginagawa nila. And then after we are planning actually to do a major rehabilitation works along Commonwealth Avenue and other. Walang humpay na rehabilitation work, walang humpay na declogging, walang humpay... Anak ng tokwa, 3 taon na ho kayo, 3 taon na. Ano na ba nangyari? Panahon ni Tatay Digong, di naman ganyang kalala ang bahay. Ngayon, ang pinagmumukha nila normal na lang yan. Pero panahon ni Tatay Digong, hindi ganyang kalala. Yung mga major thoroughfares po sa Metro Manila, na national roads po, na national roads under the responsibility of the department. EDSA is we will still continue to rehabilitate EDSA. Only that we have been instructed by the President actually to look for a more efficient, faster way to do it. Kasi the President is really concerned about yung traffic problems, woes that maybe pagka nagre-rehabilitate kami. So I think we are just about to recommend actually a better way to do it na hindi ko masyadong nakaka-apekto ng traffic po. Okay. Secretary, you will have to forgive me if I sound kalusa kasi 30 taon na po akong broadcaster.
Yung naririnig ko po na mga problema ng sinauna po, yung pa rin ang naririnig ko ngayon, ano? Na nakabarang estero, ng merong mga informal settler, silang nagtatapon ng basura dyan, land use, waste management, pagtatapon ng basura, at saka itong, lalo pa ngayon, may climate change. Yan pong sinasabi po ninyo na 70% po ng mga drainage system natin already silted. Ibig sabihin, may mapaputik na. Makitid na yung daluyan. Parang nung mga nakaraang bagyo, yung mga Karina, yung nung mga nakaraang bagyo, narinig ko na rin po yun na kailangan na po ng bago na drainage system. Saan po ang pag-usad natin, Secretary? Itong si Ma'am Ali, malupit din to, malupit din to. Sa totoo lang, pinapanood ko to noong pa sa sa DCWB. DCWB. Oh, kasama niya itong si Mike Enriquez noon. Pinapanood natin. Mahusay din yan. Nakita niyo na kung paano niya binalawag to si Manuel Bunuan. Paulit. Madam, ako nang sasagot. Baka hindi alam. Di alam nito si Manuel Bunuan na kayo sasagot. Ako nang sasagot. Yun ho kasi ang mga pinaka madaling mga dahilan para mapalusutan yung issue ng baha na yan. With all due respect po. Ito na nga po yung sinasabi ng ating presidente that it has to be fully holistic approach in doing everything. Yun, holistic approach. Napadala nga ng administrasyon na to itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ba? Holistic approach yun. Holistic approach. Pagdating sa baha, punta sa Amerika. Washington, D.C. Pero kay Tatay Digong, mabilis pa sa alas 4, merong jet dyan. Kagago. To address yung traffic. Yung magpapulburon test ka, pulburon test. Anong traffic, hindi traffic pinag-uusapan natin dito? Mali-mali ka na. Langya kang bunuan ka. Flooding problems and side by side. We can do the technical solutions for it, pero yung other components should be also mga local government units and other concerned offices siguro dapat participate in the holistic approach po. Yan, holistic approach mo. Dapat coordinated po lahat. Dapat, but again, it may take some time. I'm not saying that we might be able to accomplish everything now within this administration of the president, but I think the president is very concerned about what's happening and his Concern. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Concern daw itong si Bangag sa mga kaganapan na yan sa ating bansa. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Halin natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.